Ano ho ba ho ang masasabi niyo, Senator, doon sa katwiran na 600 billion ang kanilang, hindi ho ito actually, hindi ito surplus eh. Sabi nga ni Ma'am Cielo Magno, ito ho ay reserve fund na iba daw ho naman ang kahulugan. And kahapon sabi po ng taga PhilHealth, hindi yan 600 billion kung hindi 431 billion lamang. Correct, correct. Alam mo, yung figure na yan, wala talagang makapagsabi kung magkano yan. Galaw ng galaw from 400 to 600 billion. Pero ako, ang gamitin kong figure ng PhilHealth kasi sila naman may hawak ng books nila eh. So, let's say meron silang 400 billion pesos. Pero, siyempre meron pang mga, let's say yan ang hawak nila ngayon. Pero siyempre meron pang maniningil sa kanila. Yung mga past services na nabigay nila, sinisingil pa rin po yun. At saka ini-examine pa nila yun bago naman nila bayaran. So hindi totoo na hawak silang cash ngayon na 400 billion pesos. Eh, yan ay free cash. Free in the sense na pwede nilang gamitin sa kahit saan nila gustong gamitin. Hindi yan. Kasi ang iba dyan, committed na. Tapos ang meron ang concept na insurance liability claim eh. So, pwede ring iba dyan ay kino-contest pa, pinaglalabanan pa kung dapat bang bayaran ng PhilHealth o hindi. So, dapat pabayaan na natin yung hawak ng PhilHealth na 400 billion pesos kasi iba naman itong topic natin eh. Ang topic natin, meron tayong sin tax law na sinabi natin na yung buwis na kinokolekta sa matatamis na inumin, sa alcohol at saka sa mga sigarilyo at saka vape products, ang parte nun kailangan ibigay sa PhilHealth. So dapat sinusunod yung batas na yon kahit na magkano pa man ang hawak na cash ng PhilHealth. Kasi ibang mandato yun eh. Yung pagkolekta ng buwis at pag-remit sa PhilHealth, ibang mandato yun. Senator, ano ho ang implikasyon nito na nag-zero national government subsidy sa PhilHealth sa usapin number 1, doon sa contribution ng mga indirect members, number 2, doon sa binabanggit nyo, natataasan na po yung case rate na binabanggit nyo, pati ilan pang mga serbisyo na ibibigay po ng PhilHealth sa mga miyembro. Baka magkabulilyaso tayo kasi I'm sure ang Kongreso hindi naman kami nag-compute niyan yung actuarial, ang tawag yata diyan actuarial science eh. Yung pagko-compute kung kakayanin ba ng fund o hindi. Kaya dapat hindi talaga sa galit dinaan eh na gusto natin pagalitan ng PhilHealth i-zero natin. Dapat close consultation sa PhilHealth. Magkano ang pinaka-minimum na kaya ninyong i-absorb para hindi masira yung mga plano ninyo? Ganun yun, kasi marami na nga silang plano. Dinoble nga nila yung case rate eh. Dinagdagan pa. May dental services at meron pa yata yung konsulta. Yung pupunta ka sa clinic, pagkukonsulta ka lang sa doktor, hindi ka naman kailangan ma-confine sa hospital, pwede na yun i-charge sa PhilHealth. So, bagong feature na naman yun. So, dapat talaga malapitang konsultasyon with PhilHealth yan bago ginalaw yung 74.4 billion pesos na proposal ng administration na ito. Kasi yung 74 billion pesos na yun, galing sa NEP yun eh. Proposal yan ng administration na ito. So ano pong implikasyon nun? Magkaroon kaya ng katwiran ng PhilHealth ngayon? Una, na hindi makakolekta ng contribution for indirect members that will result na hindi natutuparin ang kanilang mga ipinangakong pagbabago? Huwag nilang gawin yun. Makakasuhan sila dyan. Pero kailangan bumalik sila sa drawing board at mag-computation sila. Pakita nila ulit sa amin na dapat naman yung 400 billion din ay hindi rin naman natin nakikitang natutulog lang sa habang panahon tulog. So dapat pakita rin nila na ginagamit din nila yon.